At sa umaga ito, ating po ipagpapatuloy ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos mula sa unang Pedro. At ito po ay sermon mula po kay Reverend Arthur Van Delden. At ngayon po tayo ay nasa chapter 1 verses 13 to 16. Naalala ko po nung mga bata pa kami, ng mga kapatid ko. 4 kaming magkakapatid na lalaki. At kaming mga magkakapatid na lalaki ay hindi naman ganoong kasipagan. So pagka may inuutos yung nanay namin, kumbaga nagiging parang sirang plaka daw kasi paulit-ulit daw siya, walang nasunod. Pero kapag yung nanay namin nag-utos ng isang bagay na ipagagawa niya, example, magdiligpit, tapos may reward, una-unahan kaming 4. Una-unahan kaming kung sino mauna sa amin. Kahit walang masipag, nagsisipag-sipagan kasi may reward No? May reward. Naalala ko noon, bibigyan ng 5 piso kasi maglalaro sa videohan. Videohan ang tawag namin noon magpe-PlayStation ka. Tapos dihulog ng piso. Yung 5 piso noon, parang kalahating oras ka na makakapaglaro So, una-unahan kaming ganon. Alam niyo po, ba't ko nasabi yon? Dito sa tatalakayin natin ngayon, ito yung isang bagay na na-realize ni Pedro. Sa buhay Kristiyano, especially nung time nila, marami pong ibang mga Kristiyan nang halos nawawala na ng pag-asa. Kung matatandaan nyo, previously, bago po ako mag-speak, si Pastor J.I. at si Pastor Jason, more on mga encouragement yung ipinapreach nila. Kasi yun yung sinasabi ni Pedro. Dahil nga doon sa background, na kung saan ang mga mananampalataya that time ay ang hirap tumayo bilang mananampalataya dahil maraming challenges. Ang buhay pananampalataya ng mga time na to ay usaping life and death. Pag sinabi mong Kristiyano ka, it could cost you your life. So, imagine nyo po yung stress na yon na maaaring meron sa mga mananampalatayang ito. At yung bagay na sinasabi natin dito na na-realize ni Peter ay dumadating yung ganung punto na parang gusto nilang sumuko. Pero ipinaalala, previously na-discuss, ipinaalala ni Pedro, baka nakakalimutan nyo, merong nag-aantay na gantimpala. Mga kapatid, don't get me wrong, hindi po tayo magpipreach ngayon ng prosperity gospel na para lang maging masipag ako sa pananampalataya, ay kailangan bigyan ako ni Lord ng reward. We are simply here stating yung katotohanan na talagang merong nakalaan para sa mga mananampalataya. At iyon po yung sinasabi nating mga spiritual inheritance. Yung mga spiritual inheritance na previously na-discuss. At pagdating kay Pastor J.I. nung nakaraan, ay diniscuss niya yung mga proofs, yung mga katotohanan na talagang totoo ang pangako ng Diyos. Kung maalala nyo doon, from Old Testament to New Testament, nag-cite ang Pastor J.I. patungkol sa mga bagay nito. At ngayong umaga, titignan po natin yan. Ano ba itong sinasabi ni Pedro? Na bakit kailangan tayong ma-encourage at merong nag-aantay na mga bagay para sa mga anak ng Diyos. Sa mga magulang dito, kagaya nabanggit ko kanina, sa mga experienced parents, di po ba, mag-agree po ba kayo kung minsan ang ating mga anak medyo mahirap utusan? Minsan ko, kondisyonan pa tayo. Sige, magliligpit ako, basta, minsan gano'n, So, part siguro yan ng, sabi ng mga anak, hindi po totoo yan. Hoax. Hindi daw totoo, Pero, tanggapin natin at sa hindi. Hindi ko naman sinabing lagi di ba? Sabi ko, minsan. May disclaimer pa rin. So, kahit sa ating mga Kristiyano, kahit matagal na tayong Kristiyano, kahit sabihin natin na masipag naman ako, ganyan-ganyan. Dumarating sa time, sa buhay pananampalataya natin, ay sabihin natin, ano ba ang term? Yung performance natin bilang mananampalataya minsan bumabagsak. Hindi naman dahil sa gusto na natin kalimutan si Lord,
minsan dumadating yung time na wala yung seal natin. No? Z-E-A-L. No? Hindi tayo nagiging ganoong kasilos sa ating pananampalataya. Minsan nga sa Facebook nakikita ko yung ibang Christian, mas silos pa sa usaping politika kaysa sa usaping pananampalataya. No, don't get me wrong, dapat nangingialam din tayo dun sa mga bagay na yon, no? Pero umaabot sa point na hindi natin nabibigyang halaga kung ano ba yung mas dapat na binibigyang halaga ng mga mananampalataya, no? Dahil ang kausap ni Apostol ni Apostol Pedro dito sa kanyang letter ay mga mananampalataya, no? At dito po makikita natin ngayon yung bagay na nais ipahayag sa atin dito ni Pedro at iniuutos sa atin. Doon sa mga previous verse na tinalakay sa atin sa sermon na ito, ipinakita doon yung mga pangako ng Diyos, ipinakita doon yung mga ginawa ng Diyos at nagawa na ng Diyos para sa atin. Ipinakita din doon yung mga bagay na tinatanaw natin na mangyayari at tutuparin ng Diyos. Na kung saan, sinasabi nga sa atin doon na umasa tayo na yung mga bagay na yon ay talagang gagawin ng Diyos. Ngunit pagtungtong po natin dito sa verse 13, ay mababasa natin ang unang command sa letter na ito ni Peter. No? So ito ay hindi na lang basta encouragement, kundi merong command, may utos talaga. At una niyang sinabi, no? Una na nga niyang sinabi ang lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin. Ngayon na may kanyang ipinaliliwanag sa kanyang letter na ito kung papaano dapat ipamuhay ng mga Christians ang kanilang buhay. How should Christians live their life? Tama ba yung tanong? No, paano dapat ipamuhay ang buhay ng isang Kristiyano? No, on a surface level, lahat tayo merong kanya-kanyang buhay. No, outside the church, lahat tayo may kanya-kanyang ginagawa. Maaaring merong teacher, merong engineer, merong doktor, may contractor, merong bantay sa site. Iba-iba ang ginagawa natin. Merong mga nanay na akala nyo walang ginagawa sa bahay, pero na-experience ko pong maging hindi naman stay-at-home wife, stay-at-home husband. Mahirap din ang nasa bahay, hindi matapos-tapos ang ginagawa. May kanya-kanya tayong ginagawa. Pero ang bawat mananampalataya sa atin ay meron pong ine-expect ang Diyos na dapat na buhay ng mga mananampalataya. At doon po, sa bagay na iyon, doon tayo hindi magkakaiba-iba. Doon dapat tayo magiging common. So, sa umagang ito, makikita po natin sa talata na ating tatalakayin, yung dalawang word of command na binanggit dito ni Peter. The first is the command to hope. No. Nung binanggit niya yung hope dito, ito po ay utos. Inuutosan tayo na umasa. Hindi po tayo plainly basta ine-encourage lang na umasa ka, magpatuloy ka. Hindi. Iniuutos po dito sa mga Kristiyano dito. Inuutos si Pedro. No, sa ibang salin po ang nakalagay doon, set your hope. So merong word na set. Iniuutos na tayo ay umasa. Ang ikalawang word na makikita po natin dyan ay yung holiness. Binasa natin dyan, makikita, be holy. Diba? Magpakabanal kayo sapagkat ang inyong Diyos ay banal. At ang dalawang bagay nito, yung hope and holiness, they are related. The one leads to other. Hope produces holiness. Ang inaasahan dito at iniuutos na hope ay yung hope na magbubunga ng kabanalan para sa atin. Hindi po ito yung hope na, yes, hoping tayo sa Lord. Alam natin, gagawin ng Lord ng mga bagay na yan, tapos maghahantay na lang tayo at wala tayong gagawin. Hindi ho ganun. Kundi ito yung hope o yung pag-asa na magtutulak sa atin patungo
sa kabanalan, na kung saan ito yung inaasahan ng Diyos para sa buhay ng bawat isa sa atin. And this will serve as our theme as we open the God's Word. Kaya po ang title ng sermon natin sa umagang ito, Inward Hope Produces Outward Holiness. Yung pag-asa na itinanim ng Diyos sa kalooban natin ay hindi dapat nakatago lang doon, kundi ito'y dapat makita ng sanlibutan, lalo na ng Diyos, sa pamamagitan ng buhay na may kabanalan. Therefore, number 1, set your hope on God's grace. And number 2, let your life reflect God's holiness. Sa dalawang puntong ito po, iikot ang usapan natin sa umaga ito. Tayo muna po manalangin. Diyos naming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa iyong mapagpalang salita. Dalangin namin Panginoon ang banal mo Espiritu ang gumabay sa amin upang lalong higit naming maunawaan ang iyong kalooban. Ikaw Panginoon ang mangusap sa amin. Ang iyong mga salita ang magbigay liwanag sa aming mga buhay bilang mga mananampalataya. Lalong higit sa lahat, ikaw lamang ang may taas, ikaw lamang ang maparangalan. Ang lahat ng mga bagay nito, Panginoon, ay aming pong dalangin sa mga pangyarihang pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Simulan po natin sa middle ng verse 14. No, diyan po isinulat ni Peter, no, yung word na ang ginamit po yata diyan sa verse 14 ay do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Pero ang gagamitin po natin dyan ay yung sinasabi po nating former lust. No? Dahil itong ignorance and lust, no, sa pagkakagamit po dito ni Peter, no, these things are related. So, nung ginamit yung term na former, ibig sabihin dati. Sinasabi dito ni Pedro, yung dati nyong kalalagayan, yung dati ninyong buhay, yung dati ninyong desire, yung dating laman ng inyong isip, yung dating tinatakbo ng inyong buong pagkatao. So, dito sa verse 14, nais munang balikan ni Peter at maging tayo, matignan natin, ano ba tayo dati? At bakit ito ang iniuutos ngayon? Tatandaan natin na tayo mga mananampalataya, tinanggap natin ang biyaya ng Diyos. Noong pang tayo ay mga ignorante pa sa katotohanan ng kanyang salita, tinanggap na natin ang mga bagay niya. Kaya marapat lamang talaga na umabot tayo sa punto na ma-realize natin ano ba yung biyayang iyon na nanggaling sa Panginoon. Dati namumuhay tayo sa isang buhay na walang kabuluhan. Ang ating mga isipan, ang tumatakbo ay mga bagay na hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ang ating pamumuhay noon ay nadidiliman ng kasalanan. Bakit? Sapagkat ang ating mga puso ay bulag. Sinasabi nga po ng Ephesians chapter 4, verse 18, they are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them due to their hardness of heart. No? May katigasan ng puso. At iyon tayo dati. No, iyon tayo dati. Biyaya lang ng Panginoon na kahit may katigasan pa rin paminsan-minsan, nakakapagpatuloy tayo. So, Peter also speak of lust na L-U-S-T, kung saan hindi po niya dito tinutukoy lang in context of sexual desire. No? Kundi ito yung sinasabi nating mga pita ng laman. Sa Tagalog Bible, ang ginagamit doon ay pita ng laman. No? Although, undoubtedly, kasama naman sa tinutukoy yun ni Pedro. Pero si Pedro dito,
ang tinutukoy niya hindi lang yung mga sexual desire sa ating mga isipan dito, kundi ang tinutukoy niya dito ay yung lahat ng uri ng desire that we had dito sa mundo. The earthly and evil desires na dating nasa sa atin nung hindi pa o nung wala pa tayo sa punto ng realization ng biyaya ng Diyos. Na kung saan, tinitignan ni Pedro na dati, yung mga earthly and evil desires na yon, yung mga bagay na yon, ang nagdo-dominate sa isipan ng isang makasalanang nilalang. Upang maintindihan po natin yung iniuutos dito ni Pedro to set our hope. Gusto niyang balikan muna natin kung saan tayo nanggaling. Kung gaano tayo kawalang pag-asa noon. Kung papaanong ang buhay natin noon kung wala ang Diyos ay puro kapalaluan lang. In Ephesians chapter 2 verses 3 to 4, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the flesh and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us. Dahil tayo inibig ng Diyos, hinango niya tayo doon sa kabulukan na iyon. So, bakit kailangan nating balikan yung pastor? Bakit kailangan pang sabihin yan? No? Matatandaan natin, mula sa kabulukan yon, mula sa kadilimang yon, we were recreated. We were regenerated. Yung old nature natin, which was corrupt, no, according doon sa deceitful lust, it was crucified. They were raised with Christ to a new life. Binigyan tayo ng bagong buhay. Pero kagaya ng alam natin sa kanya-kanya nating experience, nakikita natin yan. Although hinango na tayo doon ng Diyos sa bagay na yon, alam natin na niligtas niya tayo. The first time we realize yung bagay na yon, umiyak pa tayo. Pero alam natin, until this very moment, nagkakasala pa rin tayo. Wala pa rin perfecto sa atin. Yung renewal na iyon, sa buhay na ito, sa panahon na ito na makasalanan, hindi pa kumpleto. Yung mga old desires na nasa ating puso still arises. Lumalabas pa rin. Minsan, hindi natin maiwasan na ilalabas pa rin natin yung dati nating pamumuhay. No? At doon tayo binabalaan ni Apostol Pedro. Yes, merong posibilidad na itong mga Kristiyano na sinulatan ni Pedro, kaya niya nabanggit yan, ay nakikita niya na merong iba na nagbabalikan ang buhay nila sa dating pamumuhay, buhay ng makasalanan. At maging tayo ay hindi nalalayo sa ganoong katotohanan. Maging tayo ay hindi nalalayo sa ganoong katotohanan na pwedeng nakaupo tayo dito ngayon. Pero bago tayo pumasok sa church, bago tayo magsama-samang sumamba, yung iniwanan nating buhay sa ating mga tahanan, sa ating mga trabaho, malaki din ang posibilidad na hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. At napakahirap gawin yung iniutos to set our hope kung hindi po natin masesettle itong mga bagay na ito. Kaya isipin natin ito mga kapatid, sa totoo lang, kaya nga nung tayo ay naging reform, mas lalo natin ma-realize ang katotohanan na mahirap palang maging tunay na Kristiyano. In what sense? Ngayong reform na tayo, marami tayong bagay na natututunan. Minsan, gina-justify na lang natin yung ibang bagay na nagagawa natin kahit alam nating mali.
Dina-justify natin na gracious naman si Lord. No? Minsan nasosobrahan tayo. So, mag-iingat din po tayo sa mga bagay na yun. Because sometimes we tend to abuse yung liberty na meron tayo dahil sa grasya ng Diyos. And that is no good. Hindi maganda at hindi mabuti. So yung word na ginamit dyan, yung ignorance, no po? Yung ignorance, o yung agnoia. Agnoia, ito po ay merong idea na kung saan, it has the idea of willful blindness. Willful blindness. Yung pagkakagamit dito ng ignorance, hindi siya yung ignorance na dahil hindi mo talaga alam, kundi ignorance siya na alam mo namang mali, ginagawa mo pa rin. Na kumbaga, yung sinasabi nga na yung baboy, pag bagong ligo, paliguan mo, babalik pa rin yan sa putik. Yung ignorance dito na pagkakagamit ay yung agnoia na tumutukoy sa willful blindness. Alam mo nang mali, pero binabalikan pa rin natin. At hindi po maganda ang bagay na yun. Sabi nga ni Peter sa second letter niya, sa 2 Peter chapter 2, verse 20, "For if, after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and overcome, the latter end is worse for them than the beginning." Ang mabigat po na warning dito, mas matindi ang sasapitin natin at mas mabigat ang konsekwensya ng mga bagay na mga kasalanan na dati nating ginagawa, dumating sa atin ng grasya ng Diyos, tapos ginagawa pa rin natin. Napakabigat po ng bagay niya. At ang sinasabi sa atin dito ni Pedro, no? He did not want them to be entangled with the pollutions of the world. Sinasabi niya, hindi dapat kayo matali sa mga bagay na yan. Hindi tayo dapat matali sa ating dating mga buhay. Kaya, so dito sa salin kasi na to, hindi nabanggit no? Pero doon sa ibang salin, ang ginamit doon, gird the loins of your mind. So, kanina, sabi ko, paano ko ba ito i-explain? Kasi wala akong damit ng mga Hudyo So, sisikapin kong mailarawan sa inyo, no? Meron pong kasabihan sa kanila, gird your own loins. L-O-I-N-S. Ito yung kasuotan nila, no? Yung mga lalaki, di ba mahahaba din ang suot nila? No? So pag sinabing gird your own loins, ibig sabihin, aayusin nila yung suot nila. Kasi pag yun ay nakaladlad, hindi po komportable kumilos. No? At commonly, yung term na yun ay binabanggit kapag merong battle. Paano sila makikipaglaban kung palda ang suot nila? Parang saya. So ang gagawin nila, iipunin nila lahat dito, yon. Tapos, aangat nila yon, ilalagay nila sa likod, tapos itatali nila sa harap. Para magmukhang parang short yung kanilang ang suot. At iyon ay tuwing haharap sila sa battle. So, anong ibig sabihin dito nung sinabi ni Pedro, gird the loins of your mind? Balikan natin yung pinag-uusapan natin kanina, mga kasalanan. Ito po ay labanan sa ating isipan. Dahil sa ating isipan, it is the place where we get to decide to do things or hindi natin gawin.
Pwede kasing naiisip mo ang isang kasalanan. Kunyari, pumatay. Pero naisip mo, kahit naiisip mo yun dahil galit na galit ka, naisip mo malito, hindi ko to gagawin. Napagtagumpayan mo ang kasalanan. At doon tayo winawarningan na kailangan nating iayos ang ating mga isipan. No, kumbaga, totoo na dapat ang pagiging Kristiyano ay nasa ating mga puso. Pero ito yung sinasabi natin, hindi lang puro puso, kundi isipan at ang ating mga buhay. Bakit ito sinabi ni Pedro? Sapagkat nalalaman niya how powerful desires can be. Paano ko ba ito ipapaliwanag? Ngayon kasi, sa kontemporaryong panahon natin ngayon, mas uso yung term na nakikita ko sa Facebook Sabi nila, don't let your intrusive thoughts win. No, minsan yung mga intrusive thoughts natin, gagawin ko ba? Hindi. Especially kung alam nating mali isang bagay o hindi. No, sapagkat sinasabi, when desire has conceived, it gives birth to sin. Maaring magbunga ito ng kasalanan. And when it is full grown, brings forth death. Kamatayan ang magiging dulot sa atin. Kaya, yes, mga kapatid, Peter knew that a man is outwardly driven by his inward desire. So, napansin nyo, hindi pa natin dinidiscuss yung inward hope. Kasi hindi natin siya may exercise kung yung nasa kalooban natin ay hindi yung hope na ine-expect ng Diyos na meron dapat sa atin. Ano yung nilalaman ng ating mga kalooban? If these Christians allow their old desires to dominate their mind, then they would become entangled in sin. Kung hahayaan nating manaig sa ating mga isipan, yung mga bagay na di sang-ayon sa kalooban ng Diyos, yung dati nating pamumuhay, matatali tayo sa kasalanan. At iyon ang nagpapabagal, or worse, maaring magpahinto pa sa pagpapatuloy natin sa pagsunod sa Diyos. Kaya ginamit ni Pedro yung isang image na common doon sa panahon niya. Yung kasuotan ng mga lalaki na may saya, na kung saan, kung sila ay maghahanda para sa isang labanan, kinakailangan walang balakid. At ang labanan natin ay nasa ating mga isipan. Kinakailangan ihanda din natin ang ating mga isipan na walang magiging balakid sa ating pagsunod sa Diyos. Siyempre, hindi naman literal na sinasabi ni Peter dito sa mga sinulatan niya na, kasi that time, yun naman yung damit talaga nila na dapat gento na kayo ngayon madamit. Hindi dito nagsasabi si Pedro ng bagong passion statement. Hindi. No? Figuratively, ang sinasabi niya dito ay yung kanilang isipan ay dapat lagi nilang ihanda. Dapat iayos. Dapat i-prepare. Question. How this thing is true sa atin? Papaano natin inihahanda ang ating mga isipan, ang ating mga sarili, kapag dumarating ang panahon na tayo ay haharap sa Panginoon every Lord's Day? Papaano natin iyon inare-ready? Minsan mga kapatid, yung mga bagay sa ating isipan, it's either ito ay makatulong sa atin or makahinder pa sa pagsunod natin sa Diyos. Yung mga bagay na nasa sa ating isipan, yung mga desire na meron ang mga Kristiyano.
hindi po natin dapat hayaan na itong mga earthly and evil desires sa ating mga isipan to freely flow sa ating buhay. Sa halip, dapat mawala po ang mga bagay na yan. No? As we have seen mga kapatid sa previous occasions, no? Nung na-discuss sa mga previous na nag-speak, nabanggit kung paano naging pamumuhay ng mga unang Kristiyano. They were being persecuted for their faith. Pine-persecute sila dahil sa pananampalataya na mayroon sila. At I think meron din persecution sa panahon natin. Pero ako na lang, sa personal kong buhay, parang wala pa yata ako sa kung gaano kabigat yung buhay ng mga Kristiyano noon. Parang wala pa naman akong life and death situation para sa pananampalataya ko. So, minsan, ewan ko kung kayo, meron na ba kayong life and death para sa na situation para sa pananampalataya nyo? Minsan, nakaka-guilty doon sa zealousness sa pananampalataya, meron yung mga unang mananampalataya. But, sa katotohanan iyon, nakita natin na nagwa-warning pa rin si Peter sa kanila. Kahit nasaksihan naman natin sa pamamagitan ng Biblia, ang naging buhay at kung paano naging matatag ang mga unang mananampalatayang ito. Still, may warning pa rin si Peter, tanggalin nyo ang mga earthly and evil desires na iyan na tumatakbo sa inyong mga isipan. No? Alam nyo kung gaano kahirap maging Kristiyano noon? Ang dami nilang kailangang isakripisyo. Even yung mga possessions na meron sila, tangible possessions, kailangan nilang isakripisyo yung mga bagay nila. Even yung maaaring mga pangarap nila that time, gaano kahirap yun? No? Tayo, ano ba ang sinasakripisyo natin every Lord's Day? No? May mga kapatid tayo dito, sinasakripisyo yung pag-travel ng malayo. No? Meron dito ang mga sacrifices, maaaring may tindahan sila, pero dahil Lord's Day, isasara ko tindahan ko. Sayang din yung isang araw na kita. Maaaring mga ganoon, may mga bagay na isinasakripisyo. At mahirap po yun. Kaya naiintindihan din ni Pedro yung mga katotohanan na yun. Pero sinasabi niya, kahit may mga sakripisyo kayo, hindi pa rin yun excuse para bumalik kayo sa dating yung buhay. Hindi pa rin excuse yung mga paghihirap na yon para tumigil kayo. Para hindi na magpatuloy. Kaya nga dito, ine-exhort ni Peter ang mga Christian to restrain these desires and not to let them flow freely. Kasi nauunawaan niya na makakahinder ang mga bagay niyon. Maybe on his personal experience, di ba? Nasaksihan natin kung paano naging buhay ni Pedro. Alam natin yung time na siya'y bumagsak, pero hindi naman siya pinabayaan ng Panginoon. Dumaan din siya sa ganoong bagay. At sa karakter ni Pedro, alam natin na isa to sa mga maiinit ang dugo. Kaya alam na alam niya dito talaga kung ano ang sinasabi niya sa liham na ito. Sinasabi niya na hindi natin dapat tinetreasure yung mga ganoong klaseng desire. Sinasabi niya, dapat tigilan na rin nila. No? Sabi sa 1 Peter 4:3, for the time that is past suffice for doing what the Gentiles want to do, living in sensuality, passions, drunkenness, orgies, drinking parties, and lawless idolatry. Ito po ang buhay nitong mga to bago sila naging mananampalataya. Na kung saan sinasabi ni Pedro, huwag na kayong bumalik sa mga bagay na yan. Dahil yung mga desire na yan ay dapat
inihihinto, dapat itinitigil. Dahil kung hindi, babagsak kayo sa pagkakasala. Kaya nung sinasabi ni Pedro, gird up the loins of their mind, ine-exhort niya sila to exercise tight control over the thoughts and desire ng kanilang mga isipan, lest they become entangled by what is earthly or evil. So, nasa isipan ho talaga yung battle natin. No? Kasi bakit? Itong bagay na ito, hindi nakikita nyo ba ang isipan ko? Kasi kayo, hindi ko nakikita ang isipan nyo. Hindi ko alam kung anong natakbo dyan. Pero Diyos lang ang nakakaalam ng bagay na yan. So, dyan unang nangyayari yung battle na meron ang mga Kristiyano. Ngayon, sinabi niya to take control, no? Tight control over our thoughts and desires. Peter also exhorted them to remain sober. Ano ba yung sober? Clear. Malinaw ang isipan. Naalala ko yung kanta, yung Pagsubok. Ano yung kanta Pagsubok? Lumang kanta yun eh. Isip mo'y litong-lito. Madali ba ang sitwasyon mo kapag kayong nalilito ka sa bagay-bagay? Di ba hindi? Hindi, no? Minsan pag nagdadrive ako, minsan ang hirap mag-focus pag nagdadrive pag marami kang iniisip. No? Nakakatakot magsakay ng ibang tao pagka nagdadrive ka na marami kang iniisip na mabigat. No? Kung minsan naman, kaya hindi natin nagagawa yung mga bagay na dapat ganito gagawin ko. Kaya lang sa dami ng gumugulo sa isipan mo, hindi mo magawa. Ang kabanalan, ang holiness ng buhay ng Kristiyano, nahihirapan tayong impulso. At ang nakita ni Pedro na dahilan kung bakit hindi natin may pursue, kasi meron tayong hindi pa iniaayos sa ating mga desire, sa ating mga isipan. Kaya ine-exhort niya tayo dito into spiritual sobriety. No, yung magkaroon ng malinaw. Mga kapatid, dito ma-appreciate natin sa sulat na ito ni Pedro, ina-acknowledge niya, no, considering yung buhay at konteksto ng mga mananampalataya dito. Maraming persecution, maraming sacrifices, maraming challenges silang kinakaharap. Dito ina-acknowledge ni Peter that maybe there are some Christians o mga tao who can become mentally or emotionally intoxicated. Nakamit na ba kayo ng mga ganitong tao? Tanong, madali bang kausap? Madali bang kausap yung isang taong magulo ang isipan? No, magulo na yung isipan niya. Pag nakausap mo siya, pati ikaw nagugulo na eh. No? Eto, isang bagay. Alcohol. No, alcohol. Sa mga reform, hindi masyadong big deal to eh, no? Dahil biblically speaking, ang pag-inom ng alak, di naman kasalanan. Pero ang paglalasing ay kasalanan. No? So, bakit ko ba binabanggit yung alcohol? Tanong, may epekto ba sa isipan ng pag-inom ng alcohol? Pag marami kang nainom, ano nangyayari sa isang tao? Gawala. Hindi niya maalala kung ano yung... Merong iba nalilimutan, merong iba hindi. Pero ang sigurado, nagbabago yung takbo ng isip. No, ako naman na-experience ko din po, no. Nag-inom din dati, tapos kung kailang nag-inom saka umati ng prayer meeting, hindi ang galing, no? Hindi maganda ang nagiging dulot at epekto. Sabi natin, kaya sabi natin, minsan, di ba, dati, nung hindi pa natin alam mga bagay ito, ginajudge natin yung mga umiinom eh. Makasalanan ka kasi nainom ka ng alak, pupunta ka sa impyerno.
No, pero hindi naman dahil sa uminom siya ng alak. Pero kung siya nga ay nagpapakalango, nagkakasala talaga siya na maaring humantong sa kamatayan. Okay, alis tayo sa alcohol. Alcohol makes people mentally unbalanced. Ang tanong, how about yung mga emotion natin? Love. Love. Sa pag-intindi natin bilang mga tao. Narinig niyo na po ba yung kasabihang love is blind? Bulag daw ang pag-ibig. Mga kapatid, ito somehow totoo. Love can make people irrational in their judgment. Minsan natotolerate yung mali, kasi mahal ko. Natotolerate yung mali. So, ibig sabihin, hindi lang alak. Kahit yung mga emotion na tumatakbo sa atin, yung mga desire na meron tayo, maaring makapagdulot ng di maganda. We're not saying here na do not exercise love, ha? No, hindi natin sinasabi yung ganoon. No? Sumunod, how about anger? No, minsan sinabi, no, magalit kayo, ngunit huwag magkakasala. No, pero somehow, sa logic na yon, magalit, ngunit huwag magkakasala. Lumilitaw yung logic ng possibility na pag nagalit ka, maaaring humantong sa pagkakasala. Kapag nagagalit ang isang tao, kung kagaya ng pag-ibig na nagiging irrational sa judgment, lalo na kapag galit. Di ba nung mga huling buwan, usong-uso sa Facebook yung mga road rage? Dahil sa galit. Dahil sa galit, merong nakabaril. Dahil sa galit, merong nambangga. Dahil sa galit. Dahil sa galit, sa mga anak, merong nanay na hindi nakapag-church. Hindi, naalala ko lang dati, mga ganun ang reason no? Nagiging humahantong po sa ganoong bagay. How about fear? Takot. We're not talking about godly fear, no? How about yung fear? Yung takot. Meron pa ba ditong takot sa multo? Kapatid, baka may takot pa dito sa multo. Sabi nga, matakot ka sa buhay, no? No? Sa buhay ka matakot. Nung nakaraan po, nagjo-joyride ako na motor. At nung mga una-una, inaabot ako kahit hanggang alas 4 na madaling araw. Pero nung lumilitaw na yung mga balita na yung move it rider, nasaksak, natakot na ako. Hanggang ngayon, ang huling labas ko ng joyride nung May pa, tinatanong ako ni Rich kung lalabas pa raw ako, hindi. Natatakot, no? Well, sabi naman, matakot sa buhay Nakakatakot yung mga yon, no? Pero yung takot, minsan itong mga takot na ito, ay maaring makapagdulot sa isang tao to function ng hindi proper. Yung bang, meron ba kayong kilalang ganun? Lagi na lang takot kung saan-saan bagay. Takot ganito. No, sa mga kabataan dyan, huwag kong maririnig na sasabihin ako pastor, takot. Takot ng umibig. Masaktan. Hindi lang ganoon, no? Maraming bagay. At alam ko po, marami pang desire ang pwedeng makaapekto sa buhay natin para tayo ay hindi magkaroon ng malinaw na isip. Pastor, kailangan ng Kristiyano malinaw ang isipan? Paano gagawin ko? Sabi kailangan sober-minded. Sinabi ng salita ng Diyos, kailangan klaro ang isipan ng mananampalataya. Papaanong klaro? Doon papasok yung sinasabi nating inward hope. Kailangan yung hope na yon na sinasabi sa atin dito ay klaro sa ating mga isipan, sa ating mga kalooban. Kailangan klaro yon na magunaw man ang mundo, hindi ka magwe-waver sa faith mo. Kasi alam mo, totoo
may katibayan at talagang mangyayari ang ipinangako ng Diyos na inaasahan natin sa Kanya. When Peter exhorted his reader to be sober, he meant that they should be free of every form of mental or emotional excess that would confuse them, make them irrational and unbalanced. He exhorted them to be clear-headed of sound judgment. Kaya kung tayo ay galit at may kailangan tayong desisyonan sa buhay, huwag ka munang magdesisyon. Kung tayo ay merong mabigat na dinadala sa ating isipan at kailangan natin magdesisyon sa ating pananampalataya, linawin mo muna ang isipan mo. Kasi lahat ng mga bagay na yan ay makaka-apekto sa atin. Hindi pa ho natin pinag-uusapan yung holiness. Kasi hindi natin magagawa ang buhay ng kabanalan kung di natin aayusin sa ating isipan. Naalala ko po sa subject namin sa CE, sa Christian Education. Yung mga teacher makaka-relate din dito. Kapag nagawa ka ng lesson plan, meron pong objective na tinatawag. At ang objective ay meron 3 bagay na kailangang tamaan. Yung cognitive, affective, at psychomotor. Yung isipan, yung damdamin, at yung magiging action. Sa buhay Kristiyano, sa buhay ng mga mananampalataya, hindi po pwedeng puro information lang tayo. Hindi po pwedeng puro marami lang tayong alam. Hindi porkit marami na tayong alam sa Bible, mga terminology, ay magpapakita na yun ng malinaw na isipan. Lalong hindi rin naman pwede yung puro puso lang. Tapos hindi na ginagamit ang isip. Ayaw magasgas ang utak. Hindi rin pwede. Hindi rin naman pwede at dami nating alam. Ipinapakita natin sa mga tao ito yung nararamdaman natin, pero hindi nakikita sa ating buhay. Hindi siya nagpapakita na merong clarity sa ating isipan, sa ating desire. Kasi magmamanifest po kung talagang sober ang ating mind, magmamanifest ito sa ating mga buhay. Mga kapatid, yes, totoo. Maring day after day or month after month, Christians were assaulted with all kinds of emotions. Mga nabigong pangako, mga expectations na hindi na-meet, mga bagay na hindi natin makuha, mga takot, pasakit, mga bagay, mga emosyon na nakaka-overwhelm sa atin para maging irrational, para maging unsound sa judgment. Mga kapatid, kapag mga bagay na ito ay nakakadilim sa ating isipan, one day would come, we could collapse spiritually. Kaya, wina-warning ni Pedro na dapat ayusin natin yun. Bago tayo sumabak sa laban, ayusin natin ang lahat ng mga desire na iyan sa atin. Because when Christians are spiritually intoxicated, they become easy prey to the devil. In chapter 5, verse 8 ng Peter, winarningan niyang uli. Sabi niya, chapter 5, verse 8 ng Peter uli. Sabi niya, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Ang dahilan kung bakit may mga Kristiyano na nadadaya ay dahil unsound ang kanilang judgment. Dahil nagiging irrational sila. Mga kapatid, sa pagtalakay natin ito, in a way, no,
Ang mga na-consider pa lang natin dito parang ang tunog somehow o somewhat negative. Tama? No, sabi natin kanina, don't let your former desires dominate you so that you are conformed to your old way of life. Huwag nating hayaan yung mga thoughts, mga desires, earthly and sinful things entangled our feet habang tayo ay lumalaban sa ating pananampalataya. Don't let our emotion intoxicate us. Huwag nating hayaan mga bagay yan. Iyan yung mga bagay na narinig natin ngayon. But there is a positive side in all of this. No, sabi ni Peter, di ba? Gird the loins of your mind. If someone is going to gird their loins, they need a girdle or a belt. Kailangan niya ng belt. Tanong, what is that belt? No, yung pag tinaas yung parang saya nun, kailangan din ng panali para hindi yun babagsak. What belt do the Christians have? Ang sabi ng Ephesians chapter 6 verse 14, no? Kung saan dinescribe ni Paul yung Christian armor. Ang sabi sa verse 14, stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness. Ano yung belt na meron? Belt of truth. Di ba kanina yung mga negative na binanggit natin, yung mga desire, mga anger, mga lies, kasinungalingan, wala pong ibang bagay na kukontra dyan kundi yung truth. At wala tayong ibang pinagbabasihan, sinasang-ayunan ng truth, kundi ang salita ng Diyos. At ang tanging sikreto para ang isang Kristiyano ay hindi mandaya. Ang tanging sikreto na hindi naman not so secret naman, parang isang Kristiyano hindi madaya, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kung bakit marami ibang mga tao nadadaya ng mga heresy, ng mga maling katuruan, ng mga false teachers, dahil hindi nila inaalam kung ano ang truth. At ito ang sinasabi sa atin, kung gusto nating lumaya sa mga bagay na gumugulo sa ating isipan, ang sikapin natin ay hanapin ang katotohanan. Because truth will set you free. Ito ang magpapalaya sa atin. In the verse preceding dito sa text natin, no, pinatunayan ni Peter sa mga Christians yung trustworthiness ng pangako ng Diyos as discussed by Pastor J.I. Na ang pangako ng Diyos ay totoo. God's promises are true and sure. They are trustworthy and reliable. The glorious inheritance that God promised is real and it awaits them. Ito ang naghihintay sa mga mananampalataya. At yung text natin begins with the word therefore, no? Sinabi doon therefore sa verse 13. Therefore, ibig sabihin may mga naunang sinabi at yun nga yung mga pangako. So on the basis ng trustworthiness ng pangako ng Diyos, sinabi ni Pedro, gird the loins of your mind. Sa salita natin, pangako ng Diyos, magtatamo kayo ng buhay na walang hanggan. Pangako ng Diyos, tatamuhin natin ang kapayapaan sa presensya niya. Therefore, ihanda ninyo ang inyong isipan sa lahat ng darating. Bakit? Kasi ang mga naunang ipinangako ay sigurado, tunay, at totoo. Peter spoke about hope, no? Madalas ginagamit natin yung hope to refer to an uncertain wish. Sana, no? Sana
Sana all. Gagamit natin ganoon. Pero hindi po natin dito tinitignan. Maging si Pedro, yung hope na ginamit niya dito, hindi niya ginamit yung hope to something that is not sure. But that is not, hindi rin niya tinutukoy ng scripture dito. Dito tinutukoy niya, hope is the confident expectation of what God has promised. Hope is the sister of faith and trust and confidence. Yung tinutukoy dito ni Peter na hope is yung as if hope na sigurado ka. Kagaya ng sinabi ko kanina, sigurado ka, magunaw man ngayon ng mundo, tutuparin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Mangyayari siya. Yung hope na iniuutos dito, set your hope, ay yung hope na merong kasiguraduhan, walang pag-aalinlangan, walang pag-aagam-agam, nakakasigurado. Kaya nga sabi ni Peter, rest your hope fully upon the grace that is being brought to you at the revelation of Jesus Christ. So mga kapatid, Peter exhorted them to build their hope on the future and not on the present. Kanina binalikan natin yung nakaraan. Binalikan natin yung para sabihin at ipaalala sa atin, iyan yung mga bagay na iniwan na natin. At hindi na tayo dapat narariyan ngayon. Wala na sa atin dapat yung mga bagay na yon. At yung hope natin, yung hope na, o yung may pag-asa na meron tayo, ito po ay nakatuntong doon sa hinaharap na inaasahan nating mangyayari. Darating ang panahon, muling babalik ang Panginoong Yesus. Matatapos na ang lahat ng paghihirap dito. Kasi kung titingin tayo sa present, mga kapatid, magdidilim talaga ang isipan natin. Nakakagalit. Maraming Pilipino ngayon ang galit. Ang hirap magtrabaho para nang makakain. Pero makikita mo, mga namumuno sa bayan natin, hindi nakabultang pera, kwarto-kwarto. Kung doon tayo titingin, magagalit talaga tayo. Sinong hindi, di ba? Lahat ng bagay may tax. Meron pang pinopropose. Ewan ko natuloy, sana hindi. Ultimo mo yung long term na savings mo, lalagyan pa ng tax. Ipon mo na. Mag-iipon ka para sa kanila, no? Ayos. Magagalit ka. Magagalit tayo. Pero ang sabi sa atin, yung hope na meron tayo na pinangako ng Diyos, hindi nakatuntong sa mga bagay na nakikita natin ngayon. Ito'y nakatuntong doon sa mga bagay na parating. Yung ipinangako na ng Diyos sa atin. Kaya dito makikita natin kung paano ini-stress ni Peter yung pagkakaroon ng right frame sa ating isipan. Dahil alam ni Pedro yung inward disposition ng bawat isa will determine one's outward conduct. Kung ano ang nasa ating kalooban, hindi natin mapipigil, magmamanifest yan sa ating mga buhay. Kaya ang sinasabi at winawarning ni Peter at ikinokoman, yung iseset na hope sa ating mga kalooban must be clear, must be sound, must be in truth. Naroroon sa katotohanan. Ikalawang bagay, sabi dito, let your life reflect God's holiness. Mga kapatid, lahat ng isinulat sa verse 13 to 14 ni Peter, ito po ay paghahanda lamang para sa bagay na gusto niyang sabihin dito sa verse 15 hanggang 16. Babanggitin ko po ulit. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do, for it is written, be holy because I am holy. Kung ba't naunang i-discuss ni Pedro yung self-control, yung hope,
yung pag-aayos ng ating isipan dito sa verse 13 at 14, sapagkat nalalaman ni Pedro, hindi magiging madali ang pagpapakabanal, knowing we are in a sinful flesh. Naririto tayo sa mga kasalanang katawan. Kaya nga, yun ang iniuutos ng salita ng Diyos. Kailangan i-fix, maging malinaw, yung hope natin sa grasya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo at ng banal na Espiritu. Mga kapatid, ultimately, our holiness is the very purpose of our existence. The very purpose of our redemption. Hindi tayo iniligtas ng Diyos para manatili sa dati nating kalalagayan. Naligtas tayo upang magpatuloy sa itinakda ng Diyos na dapat nating maging buhay. Ito ay ang buhay ng kabanalan. We were created and redeemed to reflect God. Dahil sinabi ng Diyos, let us make man in our own image. At ito po ay kasama at katulad ng layunin, no? Kung paano sinabi doon sa text kanina, as He who called you is holy. Kaya dapat tayo ay magpakabanal. Kaya nung sinabi ni Pedro, God is holy, he refers to God's moral character. God is holy, pure, and altogether good. God is distinct from fallen man, who is totally depraved and altogether evil. Iyon yung kalalagayan natin. God, samantalang ang Diyos, He is altogether good and pure. Mga kapatid, Christians, mga mananampalataya, Christians have been set apart from the rest of mankind. Kaya nga sinasabi natin sanctification. Holy. A holy nation. Set apart. Ibinukod na tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. We are His own possession. And God, ang Diyos, tinatawag tayo sa isang buhay na iba sa mundong makasalanan. Sa isang buhay na iba sa mundong nasa kadiliman. Tinatawag tayo ng Diyos sa isang buhay ng purity and obedience. Dahil tayo ay niligtas ng Diyos, tayo ay iniredeem ng ating Lord, we must be transformed in the image of God. Ang makita ng mga tao sa atin, lalong higit ang makita ng Diyos sa atin, ay ang kanyang sarili. Mga kapatid, holiness is a requirement of all those who will inherit the kingdom of God. Bakit? Meron bang hindi banal na makakapasok sa langit? Walang makakatuntong sa presensya ng Diyos na hindi banal. Ang sabi ng Ephesians chapter 5 verse 5, for this you know that no fornicator, unclean person, nor covetous man who is an idolater has any inheritance in the kingdom of Christ and God. Walang puwang, walang lugar ang lahat ng yun. Maging nasusulat din, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, homosexual, sodomites, thieves, covetous, drunkards, revilers, extortioners will inherit the kingdom of God. And such were some of you. But you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of God. Yan ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 6, verses 9 to 11. Inalis na tayo ng Diyos sa mga bagay niyan. And this is what Peter is expressing doon sa text. As He who called you is holy, you also be holy.
Ito'y isang utos at panawagan. Mamuhay kayo sa kabanalan. Dahil ang reason, ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay banal. Sa tao nga meron nga tayong kasabihan ipamuhay mo kung ano yung ipelido mo Mas mabigat ang hinihingi sa atin ng Diyos. Ang Diyos ay banal, ipamuhay natin ang kabanalan. Mga kapatid, this is what Peter expressing in the words of our text, no? Yung sinasabi niya na magpakabanal tayo. Dahil nasusulat, be holy for I am holy. At ang kabanalang ito, mga kapatid, this holiness has its price. Meron itong katumbas. Mga kapatid, those who walk down the path that leads to eternal life have to make many sacrifices. May katumbas ang kabanalan. Ito po ay ang mga sakripisyo. Sakripisyo na bitawan yung mga maling desire sa ating mga puso at isipan. Sakripisyo na bitawan yung mga maling pamumuhay at pamantayan natin sa ating mga buhay for the sake of holiness. May katumbas ang kabanalan dahil kailangan mong bitawan ang lahat ng karumihan. As Christ once said, the way is easy and the gate is wide that leads to eternal condemnation. But the way is hard and the gate is narrow that leads to eternal life. Ang Panginoong Kristo mismo ang nagsabi, hindi magiging madali. Kaya nga, doon sa verse 13, ang warning ni Peter, gird up your own loins. Humanda kayo. Dito, jargon nila yan Sila lang makakaintindi niyan, yung mga Hudyo na yan at mga Kristiyano. Sila lang makakaintindi niyan doon sa sinabi niyang gird your own loins. Jargon nila yon. Alam niya ang ibig sabihin, maghanda kayo dahil maaring mas mahigpit pa ang darating. Ito rin pong ipinapaalala sa ating mga kapatid. Nung sinabing set our hope, nung sinabing be holy, we should be ready. Kailangan maghanda tayo. No? Peter teaches them and us to look not just the path, but to where the path leads. Saan ba patungo? Kaya nga previously, doon sa message na shinare ni Pastor J.I., ito ang mga pangako ng Diyos, ito ang katotohanan. Doon tayo nakatingin at doon tayo papunta. He tells us to look into the distance, to look to the grace that we receive at the revelation of Jesus Christ. Naalala niyo po ba, nung nag-aaral kayo mag-bike, anong sinasabi nung nagtuturo sa inyo mag-bike? Mag-focus, tumingin sa malayo. Pinaka-common na lagi ko naririnig, tumingin sa malayo. Bakit? Di ba ang tendency mo, pag di ka pa marunong mag-bike, ang titignan mo yung manibelang hawak mo at saka yung pinipidal mo. Without knowing saan pupunta yung direction mo. Pero ang sinasabi sa inyo na magtuturo, tumingin ka sa malayo. Basically, that is what Peter telling us and those Christians. Tumingin ka kay Kristo. Tumingin ka sa mga pinangako ng Diyos. Kasi pag hindi ka tumingin sa malayo, ang titignan mo yung mga mahirap na bagay. Ang hirap magbalanse. Ang hirap pumidal habang minamanage mo yung manibela. Ang hirap magpatuloy kapag tinitignan mo yung present na pagdurusa na nararanasan mo. Well, compared to doon sa mga naunang Kristiyano, I think mas mahirap yung naging buhay nila. And that is what Peter's saying to these Christians. Don't fix your eyes on your present suffering. Otherwise, you might well go astray.
Kasi tayo mga tao, ayaw natin nahihirapan eh. Although, may mga pilosopo sasabihin, Pastor, merong iba masokista. Alam niyo ba yung masokista? Ang kabaliktaran ng sadista. Ang sadista, gusto lagi nananakit. Ang mga masokista, gusto lagi nasasaktan. Mga kapatid, hindi naman natin kailangan maging masokista, no? Na, okay lang masaktan para kay Lord. Well, okay naman talaga para kay Lord, no? Pero hindi yun ang ibig sabihin dito. May mga bagay, to the wisdom of God, may mga suffering na pwede nating malampasan sa pamamagitan ng wisdom ng Diyos. Hindi natin marirealize natin yon. Hindi natin marirealize yon kung hindi clear ang ating isipan. Kaya mga kapatid, keep your eyes focused on the future, on the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Then, you will walk a straight line without turning to the right or to the left. At sa panahon natin ngayon mga kapatid, now we live in a different time than the Christians dito sa pinag-usapan natin. And yet, things are not so different. Bakit? Mga kapatid, many sacrifices are still required today. Sometimes you have to sacrifice your dreams. Sometimes you have to sacrifice your own desires. But don't falter, mga kapatid. Huwag po tayong matakot. Dahil totoong pangako ng Diyos, gawin lang natin kung anong kanyang inuutos. Set our hope into Him and let us live a life of holiness. Tayo po'y manalangin. Diyos naming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa iyong mga salita na patuloy na naipahayag sa amin. Dalangin namin Panginoon, patuloy po, na ikaw ang tumulong sa bawat isa sa amin na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Panginoon, marami pong mga challenges, balakid na aming maaring kaharapin. Subalit kami Panginoon ay naniniwala at nagtitiwala po sa iyo Panginoon na papagtatagumpayan namin ang mga bagay nito. Lord, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ang bawat isa. Samahan niyo kami. Maitatag namin ang aming pag-asa sa iyo at patuloy na mamuhay sa kabanalan. Ito Panginoon ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen.